Yan. So we are building up our followers, building up our viewers for tonight. Ang atin pong live session na ito ay para sa ating mga kababayan na naririto ngayon sa Middle East kasi ngayon ako ay naririto sa Dubai. So lahat ng ating mga kababayan na naririto sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Oman, Bahrain, Kuwait, no? Qatar, lahat ng mga yan ay ating inaanyayahan, no? Na dumalo sa ating live session kasi habang naririto ako sa Dubai ay gusto ko kayong makausap, no? Makadaupang palad today. Tonight is a Q&A, no? Live session. May mga katanungan kayo tungkol sa inyong visa, tungkol sa inyong application sa Australia o gagawin pang mga applications sa Australia o paano ba maka-migrate sa Australia. Alam ko na gustong-gusto niyong lumipat, no? sa Australia. Kaya naman ay ating ginagawa ang live session na ito sa simula ngayon hanggang sa Sabado, no? So this coming Saturday ay magkakaroon tayo ng free consultation face-to-face dito sa ating opisina sa Dubai. Hintayin pa lang po natin yung iba. So, wow, we do have a lot of viewers now. So, nakakatuwa naman, no? Kahit unannounced ang Right. Naglalag tayo, no? So siguro dahil sa ating internet connection dito sa Dubai. Alright, 7:00 na po ng gabi dito sa Dubai. Kung tatanungin niyo po kung nasaan ngayon ang inyong lingkod, tayo po ay nasa Dubai sapagkat tayo ay nagsasagawa ng ating free consultation sa ating opisina. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan na naririto sa United Arab Emirates, kayo po ay po pwede makapag-ugnayan sa amin sa WhatsApp upang kayo mabigyan ng free consultation, no? 0502-811-608. Yan po ang ating yan po ang ating WhatsApp number dito sa Dubai. Hello Sir Ren, ang ganda naman ng jacket mo. Pahingi ako ng isa. Rodney sa Portisa. Nasaan ka na ba? Nasa Qatar ka pa rin ba? Last time na nag-usap tayo, sabi mo, pupunta ka ng Sydney. So, I've been waiting for you. No? So, sana matuloy kayo at kausapin mo kaagad ako, no? Para magawa natin ang iyong residency pathway kasama ang iyong asawa. Si Rodney ay nakausap ko yan, no? Sa Qatar. So lahat ng mga kinonsult ko na alaala ko yan, lalong-lalo na yung nakipag-ugnayan, of course, sa inyong lingkod. Yun nga palang aking WhatsApp na Australian number ko, merong problema dito sa Middle East. So I'm just using my local number here in Dubai as well as the page, no? Kung gusto nyong makausap ako or kung nag-message kayo sa akin +61-415-831-158, ay not working yun sa WhatsApp, no? Siguro working yun sa iMessage but not sa WhatsApp. Or email nyo ako kung halimbawa gusto nyo akong makausap, na?
Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renante P. Sulit. Abogado sa Pilipinas at isang registered migration agent sa Australia na may numerong 1382407. Okay? 2407. At ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mga platforms, no? Sa ating YouTube channel, RPS TV. Kung inyo pong susundan yung RPS TV, pupunta nyo sa YouTube, makikita nyo doon yung lahat ng mga topics na dinidiscuss ko, iniisa-isa ko, at magkakaroon kayo ng idea ng tungkol sa Australian immigration. Kaya naman, ginagawa ko yun, no? Para lubos nating maintindihan, no? Sa Australia kasi ay tayo ang may pinakamalawak na reach, lalo-lalo ng ating Facebook na 115,000 followers. Kaya ating isinasaling ngayon sa YouTube channel at aking tinatalakay ito sa ating wika, no? Sa wikang Filipino, para mas lubos na maintindihan ng ating mga kababayan. Makikita nyo po sa ating YouTube channel ang ating mga videos, long videos. Meron din po tayong short videos. At doon po makikita nyo na ang ating mga live sessions. At nandiyan po ang ating podcast. No? Sa podcast, ako ay mayroong ilalabas na mga interviews ng mga nurses from UK, nurses from Singapore, nurses from Ireland, nurses from the Middle East, no, na nag-migrate sa Australia, at mga iba't ding profession tulad ng mga engineers, radtech, medtech, yan, no? Yan ang ating mga tinalakay natin sa ating expo, kaya naman tuwang-tuwa ang ating mga kababayan. Tapos na ang session pero ayaw pa nilang umalis sa sa ating seminar. Nakakatuwa ang ating mga kababayan. Gustong-gusto nila na marinig, no, yung discussion natin ng tungkol sa Australian immigration. At naging panauhin din natin ang may-ari ng Loros Education na binubuo ng 4 na eskwelahan. Nag-specialize sila ng automotive, nag-specialize ng aged care, childcare, at ang hospitality or ang cookery. At binigyan din sila ng massive discount like 15% discount of the tuition fee, and then free processing, free consultation sa mga lahat ng umattend ng seminar na yon. Kaya naman pinasasalamatan ko ang lahat ng ating mga kababayan na dumalo, no?
patuloy na sumusuporta sa RPS Migration at sa ating RPS TV. Mapapanood po ninyo ang recording nito sa ating channel, no, sa RPS TV, at para po kayo ay may mapaglibangan, no? Halimbawa katulad sa Saudi Arabia or sa Qatar, alam ko nalibangan ninyo ang manood ng mga TikTok, no? Po pwede rin niyo akong sundan sa TikTok. Meron tayong mga kakatuwa na mga bagay doon sa ating TikTok, ang RPS TV Australia. At marami din pong mga binabati ko rin yung ating mga visa approval, no, yung mga nakakamit na kanilang permanent residency sa Australia at yung mga nurses na lilipad na sa Australia through the OSCE, no, yung OSCE na sila ay kukuha sa Australia, no, kasi yung mga nurses ngayon meron na silang bagong pathway, no, sa Australia. Yun ang tinatawag na OBA, no, outcomes based assessment, na didiscussing ko mamaya. Narito rin sa aking notes today, didiscussing ko rin yung mga pathway ng mga engineers, ng mga ITs, RadTech, MedTech. Paano nga ba nakakamay mga student visa, no? Yung noong mga nakaraang taon, marami ang na-refuse ng mga students, no, dahil sa genuine temporary entrant. Ngayon, minarapat ng Australia na alisin na yung GTE at ito ay palitan ng genuine student. Kasi naniniwala ang Australian immigration na ang mga estudyante ay mag-a-apply ng residency after mag-aral, no? Tulad halimbawa ng mga nurse, patapos nila mag-aral, mag-a-apply talaga sila ng residency, hindi ba? Noon, kapag halimbawa na ipinakita nila sa kanilang sinulat sa genuine temporary entrant na sila ay gustong maging bahagi ng Australia, sila ay hindi na babalik sa Pilipinas, ayan, nagkakaroon sila ng problema pagdating, no? Pagdating sa visa. Kaya minsan nare-refuse. Kaya yung mga kababayan natin na na-refuse ang visa before, po pwede silang mag-reapply ngayon kasi ngayon genuine student na, no? Ang problema na nga lang, sino ang magbibigay sa kanila ng certificate of or confirmation of enrollment. Yun yung ano dyan. Sino ang magbibigay sa kanila ng COE? Kasi ang mga schools minsan hindi nagbibigay ng COE sa mga mayroon ng visa refusal. Ano naman tong aged care industry sa Australia? Yung aged care, no, industry labor agreement, binuksan na ng Australia
ang kanilang suporta sa mga aged care facilities na mag-hire ng mga aged care support workers, mga nursing support workers. So, ang ibig sabihin, yung para mga carer, no? Yung para mga aged care, no? Sino ang mga kwalipikado? Number one, ang mga kwalipikado dito ay yung mga registered nurse, no? Sa kanilang mga bansa, kung sa Pilipinas, meron ka mang experience o wala. At kinakailangan lamang ay magkaroon ka ng skills assessment. Ang skills assessment na ito ang tinatawag na direct care skills assessment. Pag meron ka na nun, then po pwede ka mag-apply. Saan ka mag-apply? Pupunta ka sa immigration website na doon yung listahan ng mga facilities na mayroong industry labor agreement. Ayon sa migration strategy, mayroon ng 155 visa approval ng mga nag-apply ng working visa ng aged care. Okay? So, ang ibig sabihin, talagang nangyayari yan at ang immigration ay sumusuporta. Siguro sa mga darating na buwan, lalong-lalo na after July, ang financial year sa Australia, marami tayo makikita. Kaya sa mga kababayan natin, halimbawa, kayo ay interesado sa aged care, dapat kayo ay graduate ng may kinalaman sa direct care sa pasyente para kayo ay magpa-assess ng inyong documents, no? Skills assessment lang naman 'yon. Then po pwede kayong mag-apply ng trabaho sa Australia. Mag-iingat lamang sa pag-apply ng trabaho. Kinakailangan hindi kayo naglalabas ng pera. Hindi sa Australia para makakuha ng job, hindi ka dapat magbayad, no, sa Australia. So kapag halimbawa kayo ay naglabas na ng pera, ayan, meron ng meron ng tainted with malice yan, no? Parang mag-aalaala ka na. So marapat lamang na magtanong kayo sa isang registered migration agent o sa isang tao na bihasa sa Australia. So bukas ang aming pinto para sa lahat upang kami ay tanungin kung talaga ba ang facilities na yon ay may kakayahan. Una mong gagawin, checkin mo muna sa immigration website, narito ba ang pangalan ng facility na yun? Halimbawa, Reduce, approved pala ang Reduce, so ganun. O approved pala ang aged care facility na to. So yung parang mga ganun. So, yun yung ating mga unang checkin. Hindi ibig sabihin pag may nag-email sa inyo na tanggap kayo sa work na hindi naman kayo in-interview, nakakatakot po yun. Okay? Kaya inyong tatandaan yung aged care industry. Sino pa mga kwalipikado bukod sa mga nurse? Yung mga nagtrabaho ng at least 12 months in the last 5 years, then po pwede kang mag-apply din, magpa-assess ka. Laging tatandaan na mayroong skill assessment. May mga kababayan tayo na nakatapos na ng skill assessment pero wala pang makuhang work. Talagang ganun, no? So kinakailangan patience kasi 'di ba nakalagay diyan sa ating skill assessment, no? Nakalagay diyan sa ating skills assessment na hindi garantiya, no? Hindi garantiya yung pagkakaroon ng skills assessment sa pagkakatanggap ninyo sa trabaho kasi nga ay dadaan pa kayo sa proseso. Halimbawa, i-interviewin kayo, no? Tatanungin kayo tungkol sa pag-aalaga ng matanda, pag-aalaga ng bata, no? Kung hindi kayo makasagot, hindi talaga kayo kukunin. So, ang skill assessment ay isa lamang sa mga requirements na andyan din ang inyong character, naran din ang inyong skills. So, dapat patunayan ninyo na talagang kayo ay mayroong skill. Napakaganda niyang aged care labor industry agreement. Kayong ating mga nurse, halimbawa, yung nag-aaral naman halimbawa ng aged care sa Australia, nag-aaral halimbawa ng disability sa Australia, pag nakatapos sila noon, hindi na nila kinakailangan ng skill assessment kasi meron na silang Australian qualifications, diretso na sila mag-a-apply ng working visa kapag may nakuhang employer. Kapag nakakuha sila ng working visa, ang mga kababayan natin ay mag-work ng 2 years lamang and then after 2 years, pwede sila mag-apply ng permanent residency. Ganun din yung mga kababayan natin na wala sa Australia. Halimbawa, nurse ka dito sa Middle East, nagpa-assess ka ng direct care skills assessment, nakakuha ka ng job, TSS. Pag nag-work ka ng 2 years, mag-apply ka ng permanent residency after 2 years at ikaw ay sponsorin ulit ng iyong
ng iyong employer, iyon ang tinatawag na subclass 186 transition sa permanent residency. Okay? So ang ibig sabihin, ang aged care ay may pathway na ngayon to permanent residency. TSS working visa 482, and then after that ay ang subclass 186. Ang skill ninyo ay nursing support worker or personal care assistant. Ang mga skill na to ay wala sa skilled occupational list kasi ito ay produkto ng labor agreement. Ang labor agreement ay ang kasunduan sa pagitan ng government at saka ng facility endorsed by the organization ng mga facilities, no? Yung ng mga nurses and midwives sa Australia. Yun po ang ibig sabihin nun. Alright. So, yan po ang ating Aged Care Labor Industry Agreement. Sa ating podcast, no? Sa ating podcast na maririnig ninyo sa ating RPS TV sa mga darating na araw, no? Diyan ay magkakaroon tayo ng guest, ng abogado, nagkakaroon tayo ng guest ng mga nurse na kung ano ang kanila na-experience sa Australia. Papaano ba namumuhay sa Australia? Ano yung matututunan nyo sa kanila, no? Magandang pakinggan din ang kanilang mga experience kasi magagamit nyo yan sa inyong pag-apply kung halimbawa kayo ay mag-migrate sa Australia. Ang sunod ay ang mga issues and concerns. Tingnan natin kung may mga issues and concerns ang ating mga kababayan. So wala pa naman ako nakikita dito na meron kayong tanong na issues or concerns sa mga inyong application. May tatanong kayo tungkol sa sa inyong mga aplikasyon na yung mga gagawin pa, hindi yung nakabinbin, no? Hindi yung mga nakabinbin na aplikasyon or meron kayong ibang migration agent kasi bawal akong makigulo doon, no? So, halimbawa, may tatanong kayo, meron kayong hindi maunawaan na mga bagay-bagay tungkol sa Australian immigration, now is the time for you to ask. Alright, so unahin natin muna ang mga nurses, no? Kasi 90% ng mga kliyente ni RPS ay mga nurses. Ano ba ang mga pathway para sa mga nurses sa Australia? So, bago ka makakuha ng job sa Australia, kinakailangan muna ikaw ay maging registered nurse sa Australia. Parang sa Pilipinas din, kinakailangan ikaw ay registered nurse sa Pilipinas bago ka makakuha ng work na as a registered nurse. Ganon din po sa Australia. At ang pagiging registered nurse sa Australia ay may iba't ibang pathways. Kung halimbawa, ikaw ay gusto mo mag-bachelor degree, i-convert mo ang iyong bachelor degree sa Pilipinas to bachelor degree sa Australia, ikaw ay papasok, maaari kang pumasok ng 1 taon or 2 taon or 3 taon base sa assessment, no? Base sa assessment ng ating mga eskwelahan sa Australia. Kung halimbawa nakakuha ng 1 year, ang mga eskwelahan na nagbibigay ng 1 year ay ang Deakin University, La Trobe University, Flinders University, Curtin University, Edith Cowan University, at marami pang iba. Mga nasa Sydney ay 2 years doon. Sa Melbourne, mayroong 2 years. Doon sa South Australia, University of South Australia, 2 years din yan. No? So, yung mga yan. So, ano naman ang kagandahan ng 1 year? Kagandahan ng 2 years. Yung 1 year, siyempre, mas maikli. Magiging registered nurse ka na agad. After a year, wala yung NCLEX, wala yung OSCE. However, yung OSCE, of course, integrated na yon sa inyong sa inyong mga pinapag-aralan sa university. Ang cost ng bachelor medyo pricey siya, no? So, halimbawa, ang isang year ay about 36,000 Australian dollars. Masyadong malaki, no? Tuition fee pa lang 'yon. Pero meron naman kayong working rights. Kaya naman talaga, pagka kayo ay mga nagbabachelor, talagang mahaba ang inyong PC, no? Mahaba. Ang iba gusto pang isama ang asawa at mga anak, no? So, talagang dapat mahaba ang PC pagka ganun ang kukuhanin ninyo. Now, ang sunod na pathway ay ang
OBA, no? The Outcomes-Based Assessment. Ito yung matunog na matunog sa ating mga kababayan. At ito ay binubuo ng NCLEX at saka ng OSCE. No? Yung NCLEX is the cognitive phase, cognitive assessment. Samantalang yung OSCE is the behavioral assessment of the OBA, the Outcomes-Based Assessment. This is the newest approach of APRA in assessing internationally qualified nurses. Nakatulad ng nasa Pilipinas kasi sila ay merong relevant but not substantially equivalent qualifications. Yan ang sinasabi ng APRA. So kaya naman kapag ikaw ay na-assess kahit wala kang experience, ikaw ay masasubject sa NCLEX at saka ng OSCE. Ang NCLEX ay katulad ng NCLEX sa Amerika. Kaya kung meron kang NCLEX result sa Amerika, in the last 10 years po, pwede mong gamitin yan at hindi ka na mag-NCLEX, mag-judge ka na agad sa OSCE. No? Diyan sa OSCE, diyan matira ang matibay. Okay, sa OSCE. Pero sa RPS Migration, we are powered, no, by Australian certified trainers. Ito yung isa kong ginawa na kumpanya, no, nung alam ko na magkakaroon ng outcomes-based assessment, yung OSCE. Kaya ngayon, tayo ay sitting tayo sa Melbourne CBD. Meron tayong OSCE battery test. Ito ang susukat ng inyong tibay. Susukat ng inyong tibay bilang isang nurse kasi ang OSCE ay binubuo ng 10 stations and each station has 10 minutes to complete. Then, doon sa training ninyo, Station 1, Station 2, pain assessment, risk assessment, BLS, ganun. So, dapat may presence of mind ka, no? Alam ko, lagi niyong ginagawa yan. However, kapag ikaw ay na-subject sa isang kondisyon na parang exam condition, minsan nagkakaroon ka ng mental block, that's how we are going to help you. No, that's how we are going to help you. To overcome such an incident kasi $4,000 din yun, no? Sa isang sitting. Kaya kung halimbawa kayo ay mag-i-engage, no? Kung kayo mag-i-engage sa isang training center na tulad ng Australian Certified Trainers, tingnan niyo, may facility ba? Sapat ba ang facility, no? At naandyan ang ating mga kababayan, no, na talaga namang nakakapasa. Alright. So talaga ang ating mga kababayan ay mayroong skill na, no? Kailangan lang i-practice. Saan ka magpa-practice? So siyempre doon sa may mga facilities. Now, ang sunod ay kapag halimbawa kayo ay naging registered nurse na sa Australia, sa RPS Migration, meron kaming partner employer, no? Though hindi ako recruitment agency, kinukonek ko lang kayo sa aming network para maging madali para sa inyo na magkaroon ng interview sa ating mga employer first hand. Minsan dinadala ko dito sa Middle East, minsan pumunta kami sa Qatar, no? Dito sa Dubai, sa Abu Dhabi, nagkakaroon ng face-to-face interview ang ating mga employer at pumipili na agad sila ng mga nurses na gusto nila. At hihintay nila na makapasa agad ito ng OSCE. Kapag nakapasa ito ng OSCE, kahit naghihintay pa kayo ng inyong registration, ay pinaprocess nila ang inyong visa. At ang nagpa-process ng visa ay ako. No? Si RPS nagpa-process ng visa. Pero ang inyong ugnayan ng tungkol sa inyong work ay between you and the employer kasi hindi naman ako part nun. Ako, diretso ako sa inyong residency. Kaya kung halimbawa kayo ay nabigyan ng working visa, no? 6 months from there or 9 months from there, you will become residents in Australia. So nasa Australia ka na, ikaw ay nag-work and then after that, magiging residente kayo. Ganun yung cycle sa RPS. Tanging si RPS lamang ang nakakagawa niya complete package. Walang iba. Maghanap na kayo sa Australia na may complete package. May-ari ng dalawang kumpanya na nagko-complement sa isa't isa. Wala kayong makikita kundi si RPS Migration lamang, no? At ang ating goal is to help our kababayans and to help other nurses migrate to Australia in a very organized, seamless, no, process. Ayan yung ating mga nurses. Kaya naman mapapansin niyo, ang dami-dami ng mga nurses talaga naman sa Australia. Alam niyo ba kung magkano
Alam niyo ba kung magkano ang mga sweldo ng nurses? Panoorin niyo yung aking YouTube channel, yun ay base sa kani-kanilang mga visa, 'no? Ang mga aged care ay na around 100,000 Australian dollars, 'no? Around 3.6 million, 'no? Yung kanilang sinusweldo. Ano pa lang yun, wala pang overtime. Pagka nag-overtime ka pa, then kung halimbawang ikaw ay maging resident, mas lalaki yun kasi ikaw ay magtatrabaho hindi lamang sa isang employer kasi dalawang employer. What if kayong mag-asawa ay parehong nurses? Eh hindi ba? Ang laki ng inyong sweldo. Kaya naman sa Australia, gustong-gusto nila na maging registered nurse doon. Kung kayo ay magpapakonsulta sa amin, sa aming RPS Dubai, no? Inyo lang i-WhatsApp ang 0502-811-608. At sa Pilipinas din, marami din kaming mga marami din tayo na mga case officer sa Philippines para makausap ninyo, maipaliwanag sa inyo. No? Kung halimbawa naman gusto niyo manood ng videos ko na andyan lang sa RPS TV, mapapansin yun. Inisa-isa ko, lalong-lalo na ang subclass 482 na working visa, ano ang mga dapat nyong tingnan sa working visa, ano ang mga stages ng working visa. Alright? Tingnan natin kung tayo may katanungan dito. Si Bulawan Nick, ano ang tanong ni Nick? Sir, Attorney Sulit, pwede po kayo yung cookery student. Nag-i-inquire na din po sa WhatsApp niyo po. Salamat. Pwede po kayo, pwede po kaya ang cookery student, nag-i-inquire. Alright. So kung halimbawa, mga kababayan, kayo ay gustong maging estudyante o international students sa Australia, halimbawa, ikaw ay cookery, dapat masatisfy mo yung genuine student, Nick, no? Dapat masatisfy mo yung genuine student. Paano masasatisfy ang genuine student? So halimbawa, dapat ikaw ay meron na exposure sa cookery. Bakit mo naisip na mag-cookery? No? In the next 5 years, ano ang gusto mo na mangyari? Kung ikaw ay 30 years old pababa, nakatapos ka ng cookery, mabibigyan ka ng graduate visa. Kasi sa ngayon, ang graduate visa ay 35 years old pababa lamang. Kung halimbawa naman, ikaw ay 35 years old pataas, gusto mo mag-cookery, i-expect mo na wala ka talagang graduate visa pagkatapos ng iyong pag-aaral. So ano ba yung graduate visa? Ang graduate visa allows you to work full-time. No, hindi ka na mag-aaral full-time 'yon. Ibinibigay 'yon sa mga nakatapos ng mga 2-year course, no? 2-year course, either bumuo ka ng skill, ng cookery for example, or mga bachelor or masters. Yun ang tinatawag na graduate visa. Ano ang gagawin mo kapag halimbawa nakatapos ka ng 2 years tapos 35 years old pataas ka? Hahanap ka ng ibang visa. Maaaring ito ay 407 visa or traineeship visa. Ito ang hahalili sa 485 mo. Traineeship visa, ang ibig sabihin, hahanap ka ng employer mo para ma-practice mo yung pagiging chef, pagiging cook. So, 1 year yon. So, renewable for another year. So, kapag nakatapos ka nun, then pwede ka na mag-apply ng skills assessment. Pagka ikaw ay nakapasa sa skills assessment, no? So halimbawa ikaw ay in-interview ng TRA, yung skills assessing body, nakapasa ka, tuloy-tuloy ka na sa paggawa ng expression of interest hanggang ma-invite ka at mag-apply ka ng residency. Alright? So ganun yung pathway ng mga cookery, cook, ayan, halimbawa mga welder, automotive, no? Mag-aaral muna kung wala kang skill. Pagkatapos ng mag-aaral, graduate visa kung ikaw ay less than 35 years old. Pagka halimbawa na ikaw ay more than 35 years old, 407. Traineeship visa. Pagkatapos nun, skills assessment na TRA. Pagkatapos nun, magkakaroon ka ng expression of interest, magpapa-invite ka sa immigration. So, diyan napapasok ang English test mo, diyan napapasok kung ano-ano mga test. Okay? And then, pag nakompleto mo yun, na-invite ka na, magdidiwang ka na kasi maglalunch na tayo ng permanent residency visa. Ganon yung process ng mga skilled workers. So, magkaiba ang process ng skilled workers sa skilled professional. Kaya kung ano man ang inyong mga suliranin, issues and concerns ng tungkol sa inyong visa, ng tungkol sa inyong plano sa Australia, pwede tayong magtanong, no, sa ating session palagi.
Mula Monday to Saturday habang naririto ako sa Dubai kasi gusto ko ng kausap. Gusto ko ng kausap at ang gusto kong kausapin ay aking mga followers para naman kayo ay maliwanagan at matutulungan din ninyo ang pag-grow ng ating page na 115,000 followers pa at madagdagan pa rin ng ating YouTube channel na ngayon ay malapit na maging 1,000 subscribers. Okay, nakakatuwa naman. Kaya naman pagkahalimbawang sinabi ko magla-live ako, ayan na, andyan na lahat ng ating mga followers at silang lahat ay nagpa-participate. Mas maganda yung nagpa-participate sa ating session para naman mabigyan ko kayo ng tamang opinion, no? Sunod, yung mga engineers naman, no? Halimbawa, mayroon kayong mga kilalang engineer, no? Ang lahat ng engineer sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga registered engineer, ay po pwedeng maging residente sa Australia. Diretso silang permanent resident. No? So, kaya lamang, kung halimbawang hindi ka dumaan sa proseso ng registration tulad ng nurse, hindi ka naman engineer doon, pero residente ka. Ano pa kung residente ako, be one of us. Ano ba ang kagandahan ng residente sa Australia? Kung ikaw ay residente sa Australia, meron ka mga benefits galing sa government. Hindi ka ng OFW. Alright? Hindi ka na OFW sa Australia. Ikaw ay residente. Ang ibig sabihin nun, kung halimbawa ikaw ay masisante, napakaganda ng aking hypothetical, kung halimbawa ikaw ay masisante sa iyong work, hindi ka matatakot at hindi ka mapapauwi sa Pilipinas kasi ikaw ay residente. Saan ka papupunta? Residente ka nga ng Australia. Lalapit ka sa government, no? Lalapit ka, pwede kang tulungan para makahanap ng job, lalong-lalo na kung ikaw ay citizen. Yan. Ang pagiging residente ay pathway din sa Australian citizenship. Halimbawa ay 4 years ka na sa Australia, no? Kahit ikaw ay lumalabas, no, 4 years, lumabas ka 2 buwan, ganyan. Basta ikaw may 4 years na cumulative stay in Australia, magiging citizen ka. Hindi pa nagbabago, kaya baka mamaya magbago pa, kaya kayo ay mag-migrate na sa Australia. Baka mamaya gawin 10 years. Mga engineers, yan ay merong yung mga engineers, anong pathway TV? Sige, mamaya Rodney. So, yung mga engineer ay meron 3 stages. Number 1, skills assessment. Number 2, expression of interest. Number 3, visa application. Yung skills assessment, dumadaan yan sa Engineers Australia. Siyempre, ang mga skills assessing body, meron silang mga requirements, so halimbawa ng CDR, no? Yung mga competency demonstration report na tinatawag, yun yung episodes yun, no? 3 episodes. Mga kanilang experience, nagsusulat sila narrative. Bawal ang kinuha sa internet. Bawal ang sinulat ng AI. Kasi ang kababayan natin minsan ay nagpapasulat sa AI. Bawal ang ginawa ng iba. Kaya minsan pag may nag-email sa akin, I am a CDR writer, Okay, thank you very much. Well done. Good to know. Sabi ko, kasi I let my clients write it, no? Kahit ang English mo hindi magkatugma, no? Basta ikaw ay magsulat ng tungkol diyan sa iyong ginawa kasi mga engineer ka na, registered engineer. Kaya marami na rin tayong mga natulungan ng mga engineers na nasa Australia. Take note, minsan mabagal ang pag-i-invite ng mga engineers kasi ang Australia, meron time yan na mabilis, may time na mabagal. Laging yan ay mabilis kung halimbawang 1 month before July or 2 months after July. Yan ang aking experience for over 10 years ng aking pagpa-practice dyan sa Australia ng mga engineers. Kaya it's good to have something na naka-lodge. Kasi kung wala ka naka-lodge, syempre lalong wala kang hihintayin. No? Kaya mas maganda, patience lang, hindi naman ibig sabihin mga kababayan, kung kayo man ay ina-assistahan ng ating mga fellow registered migration agent na mga Pinoy, at kung halimbawang ito ay nagiging matagal, ay patience lang, no? Kasi hindi naman nila hawak at hindi ko rin naman hawak ang pag-i-invite. Ang laging maiitudong lang na natin
ay mapataas ang kanilang mga points, no? Hindi po solusyon yung pagiging impatient, no? Kung halimbawa kayo ina-assistahan ng ibang migration agent at kayo hindi pa napapaliwanagan ng correct expectation, so ay inyong iintindihin ng expectation, no? Pagka beyond the control of the migration agent, no? Ay patience lang po na ang ating ibinibigay at hindi naman pag naandiyan ay kayo naman ay may invite kapag talaga nagkaroon ng massive invitation, no? Hindi po hawak ng mga immigration practitioners ang pag-i-invite. Ang hawak namin papaano mapapataas ang inyong points. Halimbawa, kuha ka nga ng Pearson, sige nga, kuha ka ng superior. O ito yung mga reviewers natin ganyan. Yan, kumuha ka ng para-interpreter test, makakatulong sa iyo yan. Yung mga ganon, no? Yung misis mo, pakuhanin mo ng English test, yung mga ganyan. Yun ang ating maitulong sa ating mga kababayan, no? Sa ating mga naghihintay ng expression of interest. Nakakatuwa, no? So, yun yung pag na-invite naman, maglalodge na tayo ng permanent residency visa. Yun, pag nakalodge na yon, minimum of 3 months, no? So, lagi na andyan. At pag kayo ay nakakuha ng permanent residency, para kayong tumama sa loto, no? Nakakatawa. Dinadagdagan ninyo ang inyong goal, dadagdagan ninyo ang inyong residency, hindi kayo magbabawas. Halimbawa, okay matakot na kayo ay resident dito saan ba kayo resident? Dito ba sa Middle East may residency? Ang residency dito sa Middle East ay parang iba ang meaning ng residency, para ka lang pwede magtrabaho, no? Doon sa Australia, iba ang meaning ng residency. So, magdagdag kayo ng inyong residency. Ang tawag yata dito sa Middle East is second visa. Magdagdag kayo ng second visa para at least ay nagagamit ninyo. Kung halimbawa, mataas na yung inyong sweldo dito sa Middle East, okay lang, may second visa ka naman sa Australia, o di mag-in and out ka sa Australia, hindi ba? So, okay din. At halimbawa, nakakuha ka ng job doon na ganun din ang sweldo, then lipat ka na. No, renewable. Ang permanent residency, guys, renewable yan. Halimbawa, ayaw mo mag-apply ng citizenship, o i-renew mo lang. No? Renewable yan every 5 years. No? Hindi yan, halimbawa, ikaw ay permanent resident na, pag nag-renew ka, hindi titingnan ng edad mo. Ang titingnan doon is stay mo sa Australia. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Kung halimbawa, ayaw mo na mag-renew, o hindi ikaw ay mag-apply ng citizenship doon para blue passport. Nasa bang ating blue passport ko dito? Kasi kanina nag-a-apply ako punta ng tinignan ko sa US, no? Anong sa US? So kinakailangan ko ng waiver ng ETA. Then yung blue passport natin ay gagamitin natin sa so meron palang waiver ang tinatawag sa US. Okay, tingnan nga natin ang katanungan ni Rodney. Sir, partial explanation lang, paano pathway to TV to registered nurse Australia? Okay, kung halimbawa ikaw ay naka-tourist visa, masyado nyo akong shorthand mga nurses minsan mga nurses natin nag-shorthand, hindi ko na maintindihan kung ano yung shorthand. Ako TV, ala ko RPS TV yan. Sir, partial explanation lang paano ang TV to registered nurse sa Australia. Ang inyong tourist visa ay titingnan ninyo, guys, na kung ang inyong tourist visa ay multiple entry, maximum stay sa Australia is 3 months. Tapos, kung halimbawa gusto mong lumabas, papasok ulit after a month, 3 months ulit yon. So, basta sa isang taon, 3 months lang yung stay mo. What if gusto mo naman na 3 months ka doon, tapos ayaw mo na lumabas, i-renew mo lang yun doon. Magiging single entry na lang yun. So, 3 months lang ang natitira sa'yo. So, doon ba sa loob ng 6 na buwan, ay meron ka bang budget? That's number 1. Number 2, diyan ba sa 6 na buwan, ay makukumpleto mo ang iyong NCLEX at iyong OSCE. Ang iyong OSCE, no? Kasi NCLEX, kasi yung 6 na buwan, kung halimbawa may NCLEX ka na, okay? So, kung mag-OSCE ka, okay na yon. So, wala ka lang work, no? Tatandaan mo, ang tourist visa, hindi nag-work. Kung halimbawa naman, nandun ka, naka-tourist visa ka, naisip mo na mag-apply ng student visa, no? Well, 1 year lang student visa po, pwede naman yon. Mag-aaral ka halimbawa ng certificate in disability, 1 year,
No? So yun, may working rights. Pag nag-lodge ka, maghintay ka ng minimum of 3 months. Pag nag-expire ang iyong visa, huwag kang mag-alala kasi meron tayong tinatawag na bridging visa. Ang bridging visa, guys, para ito yung visa mo. Ito yung visa bago. Ito yung visa mo dati, no? So pag nag-apply ka ng bagong visa, magkakaroon yun ng bridge. Yun ang tinatawag na bridging visa. Kaya ibig sabihin, makakatawid ka. Okay? So hindi ka illegal, walang gap na ganyan, walang gap. So legal ka pa din kahit naka-bridging visa ka. Pero kinakailangan ay ma-approve muna ang iyong student visa, no, bago ka makapag-work. Kasi doon sa bridging visa mo, wala kang working rights kasi si bridging visa, guys, mini-mimic lang nun, no? Mimic. Kumbaga, kinukuha lang nun kung ano ang work, kung ano ang rights mo sa iyong TV, sa iyong tourist visa. Ay wala naman siya nakuhang working visa, working rights siya in TV, no? Kaya hihintay mo talagang ma-approve ang iyong student visa bago ka mag-work. Alright? Mabilis naman yan pag nasa Australia. At kung halimbawa may problema kayo sa inyong student visa nasa Australia, kayo lalo-lalo na yan, guys, no? Kung may kilala kayo na nag-apply ng student visa sa Australia in the past tapos na-refuse, huwag sila kamong malungkot. Umiyak lang ng konti, then tawagan kami. Dahil susolusyonan natin. Okay? So pwede silang hindi umuwi, pwede nating i-appeal. Yan. Kaya syempre merong bayad ang appeal, no? Syempre nagkaroon ng convenience at habang naka-appeal 'yan, pwede kang mag-aral. Ang sunod, pwede kang magpa-change ng visa condition. Ang pagpapa-change ng visa condition ay syempre depende sa inyong reason. Halimbawa, wala na kayong makain, no? Sa halip na maging refugee kayo, ay di humingi na lang kayo ng change of visa condition. Pwede po bang humingi ng working rights? Ganun lang yan. So, yun ang ibig sabihin na. Okay? So, hindi lang yan partial explanation. Rodney, ang aking ibinigay siya, full explanation talaga yan. Alright? Ng iyong TV sa iyong TV to registered nurse. Titingnan din niyo, guys, ang inyong tourist visa ay merong condition na 8503. Ano naman yung 8503, attorney? Ang 8503, guys, ay yung no further stay. Kung kayo ay merong no further stay, yan, hindi kayo po pwede mag-apply ng kahit anong visa sa Australia kasi merong no further stay. Wala nang waiver. Years and years ago when I was starting, yung 8503 ay po pwede ma-waive kung ikaw ay nurse. Ngayon, inalis na yun sa regulation, no? Sayang. So, dati merong mga wini-waive ako kasi super sikat ako ng mga nurse na waive ko yung 8503 kasi ang dami mo binabasa, hindi ba? So, kaya tuwan-tuwa ako noon nung mga 8 years ago or 7 years ago. Na-wave ko yun, mga nurses natin. Kaya natutuwa, nakakapag-apply sila ng ibang visa. No? Kasi pag may 8503 ka, hindi ka makakapag-apply ng kahit anong visa. No? Katulad din halimbawa kung ikaw ay na-refuse ang visa sa Australia, hindi ka makakapag-apply ng kahit anong visa. Alright? Kasi may refusal ka. Bar yun ng Section 48, yun namang na-refuse. Yun namang no further stay. Ang pumipigil sa'yo ay ang condition ng visa mo, yung 8503. Kalimitan, yung mga sponsored ng relative sa Australia, yan, nagkakaroon ng 8503. No? Yung mga sponsored ng relative, mandatory merong 8503. Pero yung mga frequent traveler, wala yan. Yung mga tourist, wala yan. Okay? So, wala yung mga ano. At guys, kanina, meron ako natanggap na inquiry, no? merong isang na nakatanggap siya ng visa grant niya, tourist visa. Tuwan-tuwa yung tao kasi nakatanggap siya ng tourist visa. Then after 3 days, nakatanggap siya ng cancellation of the visa without notice. Tatandaan niyo, guys, ha? Ang inyong visa ay ang immigration may power to issue at may power to cancel. No? Kaya kapag may visa kayo, ay inyong iingatan. Ano ang naging dahilan? Bakit ika-cancel ang visa? Kasi
merong sigurong nag-tip, no? Or merong nakita ang immigration. Kasi ang immigration naman, hindi naman yan on its own ay mag-iimbestiga. Unless otherwise, meron siyang napansin or nakatanggap siya ng tip galing kung saan para magtingin, no? Para tingnan ang iyong document. 'Yon. Nakita na bogus ang document, hindi tunay, hindi genuine, no? Kaya kinancel ang visa. Ano ang repercussion nun? Guys, kapag halimbawa na-cancel ang visa mo, meron kang ban for 3 years. Yun ang exclusion period, no, na tinatawag. Kaya naman, iingatan ninyo inyong visa. Magaling sana kung kinancel ang visa mo, nasa Australia ka, ma-appeal mo. Paano kung kinancel, nasa labas ka ng Australia, hindi ka makakapasok. Yun ang problema. Kaya dapat lagi kayo ay kung mas maganda rin na-assist, no, ng registered migration agent kasi hindi kayo nakakasigurado baka mamaya meron kayo na issue or may naninira sa inyo. Kaya pag gagawa kayo ng visa, wag niyo masyado ipapaalam kahit kanino. Kaya kayo ay lang, chill lang, no? Yun yung isang magandang discussion, no, na napansin ko kanina. Alright. Paano naman 'tong mga RadTech? May mga nagtatanong sa akin, mga RadTech, no? Sir, paano po ba makaka-migrate diyan ang RadTech sa Australia? There are 2 ways. Abangan niyo bukas sa TikTok ko, ha, ang RadTech at saka sa aking sa aking YouTube channel. Ang RadTech ay may dalawang pathway. Isa is registration, ang isa ay ang skills assessment. Kapag ikaw ay nagpa-skills assessment, no, sa ASMERT at ikaw ay nakapasa, na-invite ka ng immigration, nag-lodge ka ng visa, para kang engineer, resident ka pagpunta doon sa Australia. Pero, hindi ka nag-work as RadTech. Pwede pala yung attorney. Pwede pala maging residente sa Australia kahit hindi ng work mo. Opo, kasi nga ikaw ay residente. Ginamit mo lang yung skill mong yun para maging residente ka. Kung ikaw ay medical professional, lalong-lalo na, ikaw ay dapat dumaan sa proseso ng registration kung ikaw ay medical professional, regardless kung anong klaseng medical professional yan. Para makapag-practice sa Australia, ang isang medical professional kinakailangan ay licensed or registered. Yan ang sinasabi ng batas ng public health kasi ang Australia is very protective sa public health. Kinakailangan registration ka. Bakit may registration ka? Bakit? Kasi meron kang professional indemnity insurance na sasagot sa iyong malpractice. Diyan, ganun sa Australia. Kaya sa inyong registration, do you commit yourself to avail of the professional indemnity insurance? Answer mo is yes. No, answer mo is yes. Kasi in case of malpractice or may nagreklamo sa iyo, merong sasagot ng ng bayad mo. 'Yun, insurance mo. Tataas ang premium mo ngayon. Para ding health insurance, kung nagkaroon ka ng claim, then tataas ang iyong premium. Yan. Ganon sa Australia. Ano yung nangyari sa ngayon? Ano nangyari doon sa ano nga yung pinag-uusapan natin? Kung halimbawa, bakit kinakailangan ng registration? Siyempre, kinakailangan ng protection of public health. Say, ang RadTech, kinakailangan mag-exam. No? Kinakailangan mag-exam kayo sa APRA. At kung kayo ay may kilalang RadTech, guys, kung kayo ay may kilalang RadTech, so, tahin nyo sa RPS Migration kasi kakaroon kami ng review ng RadTech. Dahil marami tayong mga RadTech na mga kliyente na kukuha ng examination. Pag nakapasa sila doon, magiging registered RadTech, pwede na silang mag-apply ng trabaho. Again, hindi kayo bibigyan ng RPS ng trabaho, guys, ha? Kayo ay maghahanap ng trabaho at kayo i-entertain kasi may registration kayo. Imposible na kayo ay entertain ng employer kung kayo ay walang registration. Kung kayo ay may registration, i-entertain kayo niyan sa Australia. At again, kung halimbawa nakakuha kayo ng working visa,
Then, work for 2 years, magkakaroon na kayo ng transition sa permanent residency, subclass 186. Yay! Ganun ang RadTech. Paano naman ang mga MedTech? Ang MedTech may examination din yan. Ipapa-assess muna natin sa AIMS. Pagka na-assess ng AIMS, pakukuhanin ka ng examination. Kung bumagsak sa examination, ikaw ay medical laboratory technician. Pero hindi ka naman may invite doon. Kaya dapat mong ipasa ang MedTech. Pag nakapasa ka sa MedTech, tuloy na tayo sa residency. Sunod. Physiotherapist. Physiotherapist naman. Ang mga physiotherapist, pag nag-apply ka sa Australia, bibigyan ka ng examination. Magkakaroon ka ng provisional registration. Hahanap ka ngayon ng sponsor. Pagka ikaw ngayon nagkaroon ng sponsor, after 1 year, saka ka pa makakapag-apply ng residency. Kaya kung ako ay may physiotherapist, hindi ko papadaanin diretso ng Australia. Meron tayong tinatawag na Trans-Tasman Recognition. Dadaan muna sila ng New Zealand, punta sa Australia, no? So, medyo mahirap na unawain yon, pero ipapaliwanag ko yan in a separate video diyan sa aking RPS TV channel para hindi sila nag-exam. Alright? Okay, ipaliliwanag ko rin sa mga succeeding videos ko, paano ba pinaprocess attorney yung mga taga UK to Australia, Ireland to Australia na mga nurse, or mga taga Singapore to Australia, paano ba? Anong pagkakaiba? No, may mga pagkakaiba yan, guys. Kaya lagi niyong tatandaan na sumubaybay lang sa ating RPS TV. Inyo ding kalugin ang bell. Pakialog ng bell po doon para kayo ay ma-prompt na pagkahalimbawa ako ay live. Okay? Tingnan natin ang inyong mga katanungan. Hindi naman kayo nagtatanong sa akin, guys. Dito ang tanong sa atin, no? Dito saan ba ito? Sa StreamYard. Dito ko nakikita sa StreamYard. Hindi ko nakikita 'yan sa ibang pages. Siguro sa StreamYard lang 'yan. Thank you very much, sir. Okay, thank you very much din. Rodney, bigyan mo ako ng mga kliyente diyan sa Qatar, no? I-message lang nila ako sa page, no? Kasi yung aking WhatsApp na message mo before is not working. Ang aking WhatsApp ngayon is 0502-811-608. Yan muna ang aking WhatsApp dito sa Dubai. Kaya kung tayo ay marami pa, Rodney, diyan na makasamahan sa Qatar, no? I am very happy to give them a free consultation, group consultation. Guys, kung halimbawa nasa mga diyan sa Saudi Arabia, kung kayo ay may grupo-grupo diyan sa Saudi Arabia, inyong mag-ano kayo, and then I can give a free consultation sa group, no? So okay, mag-alala. O yan, meron na tayong nagtanong. Meron po kayo office dito sa Qatar? Isinarado ko muna ang Qatar ko kasi mahirap ang buhay diyan. Hindi ko malaman kung paano pinaprocess. Hindi. Kasi yung aming sponsor ay nag-abroad na. Kaya medyo mahirap diyan. Kaya dito muna ako nagko-concentrate sa Dubai. Sir, friend po ako. Sige, ito naman. Ask ko lang po kung may PR visa ba ang practical nurse as dental assistant and medical coder license? Okay. Alright. So, kung chassis, no? Chassis. Kung ikaw chassis ay mayroong bachelor degree sa Philippines at ikaw ay registered nurse sa Philippines, then matutulungan kitang maging registered nurse sa Australia, no? Kung ikaw ay practical nurse sa US, as practical nurse sa dental assistant and medical coder, wala. Pero dapat doon tayo pupunta sa bachelor degree sa Philippines kahit wala kang experience. Basta ikaw ay bachelor degree sa Philippines at ikaw ay may registration sa Philippines, then matutulungan kita, okay? Na maging registered nurse sa Australia at maging resident sa Australia. Tandaan nyo guys, ang pagiging citizen, kinakailangan mo na maging residente. Yan ang pathway sa pagiging citizen sa Australia. Kaya yun ang i-aim natin.
Guys, kung halimbawang kayo ay gusto niyo magkaroon ng free consultation habang ako ay narito sa Dubai, nagtatrabaho po ako mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So, pwede niyo po kaming i-WhatsApp sa 0502-811-608 at kayo po ay bibigyan namin ng information form, inyo pong pipilapan yon at sasabihin namin, sige po ma'am, tayo po ay mag-usap. Okay? Para mas malaman ninyo ang inyong chance. Alright? Abu Dhabi, okay, taga Abu Dhabi pala si Miss Chasitan. Maraming salamat din. Belgium Business Morocco live. Is this live? Yes, we are live po. Ayan, nakakatuwa naman kasi ang ating mga kababayan ay nagtatanong na okay, mahihiya magtanong sa akin unless na confidential ang inyong itatanong sa akin. Pero kung alam mo, mga katanungan ninyo, nalalabuan kayo, marami naglalaro sa utak ninyo. Alam ko ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga naririto sa Middle East, busy-busy kayo sa inyong mga trabaho. Kaya naman, minamarapat ninyo na talagang mag-engage ng isang registered migration practitioner na para kayo matulungan. Okay, nag-enjoy ako ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito. Actually, padalawang live ko na ito. Nag-live ako kaninang umaga, tapos nag-live ulit ako yan kasi gusto kong makausap naman yung ating mga kababayan na available ngayong hapon na to. So maraming salamat po sa inyong lahat at ako ay natutuwa sa ating pag-uusap ngayong araw, ngayong gabing ito. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Renan Tibisulit, Registered Migration Agent sa Australia na may numero 1382407. Kay RPS, sulit ang visa mo. Maraming pong salamat!